So isang matinding balita ito ngayon mga sangkay, mga kababayan po natin sa Middle East, lalong-lalo na po sa Israel. Nagpapanik na po dahil po sa matinding takot na nagaganap ngayon mga sangkay na digmaan. Sila na nga ba ngayon mga sangkay ay uuwi na? Well, alamin po natin ngayon ang ganap doon po sa Israel, sa Middle East mga sangkay. Dahil tumitindi po itong kahuluhan mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Road to 2 million subscribers na po tayo. Kaya naman kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ay nako. Alam nyo, marami po ngayon ang kinakabahan talaga sa mga nagaganap ngayon sa ating mundo. At itong mga digmaan, isang ano lang to, isang pagkakamali lang. Isang pagkakamali lang ng mga bansa na involved dito, especially yung Russia, Amerika, yan, yung mga key na mga bansa na may mahalagang role, mga sangkay, sa mundo natin. Isang pagkakamali lang, may magaganap po mga sangkay na napakadelikado. At ngayon, ang balita, mga OFW daw po, itong mga kababayan natin, kung nakikita nyo lang mga sangkay yung kalagayan nila ngayon, talagang maiiyak kayo eh. May mga kaibigan po tayo sa Israel, mga sangkay, na nakikita po natin yung mga video nila. Yung iba nga po mga sangkay, naiiyak po sa mga nangyayari. No? Hindi lang sa Israel, sa Iran at iba pang mga bansa sa Middle East. Talagang nakakatakot na po itong nangyayari ngayon. No? Sa West Asia o sa ating mundo mga sangkay na may posibleng puputok na malaking digmaan just in case hindi po ito maaawat. At ngayon, ayon po sa balita, mga OFW sa Israel na gustong umuwi sa Pinas, umakyat na sa mahigit 300. So parami mga sangkay ang gusto na pong umuwi sa ating bansa. Kahit nag-offer na rin po ang government po natin mga sangkay na makipag-ugnayan. Ito ang nakaraang araw mga sangkay, si PBBM ay nagsalita na nga po tungkol dyan. Panoorin po natin ito mga sangkay. We have raised alert level 3 in Iran and Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. Secretary Hans Katdak is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel at the King Hussein crossing. In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. So, nakita nyo, pakinggan nyo mabuti mga sangkay, ito po yung ginagawa ng government po natin ngayon. Kasi may mga kumakalat na balita na wala lang pong ginagawa. But no guys, hands-on at nakatutok po ngayon ng gobyerno natin. Tinutulungan po yung mga kababayan natin sa Israel kasi yun doon po ngayon mga sangkay yung main event, no? Kumbaga doon nagaganap mga sangkay yung pinaka-epicenter, yung mata ng buong mundo nakatutok sa Israel. Bagamat ang Iran po ay isang kalaban nila mga sangkay. Ngayon, nagpapaabot po, may mga financial, mayroon po mga tulong pagkain, mga sangkay, at iba't iba pa. At mayroon pong yung mga gustong umuwi dito mga sangkay, gobyerno na po ang tutulong ayon po kay PBBM. So pakinggan po natin mabuti. Many are staying in our migrant workers office hostel with more space ready should it be needed. We are processing over 200 requests for repatriation, and we are moving quickly to bring them home, while others have opted to remain at work. We continue to monitor our OFW caregiver who remains in hospital, stable but still on oxygen support and a ventilator. So, you see, hands-on po ang presidente natin sa nangyayari po ngayon sa Middle East, especially sa Israel. Huwag kayo maniniwala sa mga pinapakalat na balita mga sangkay. Nakikita ko sa social media, may mga friend pa nga po ako mga sangkay na nagsasabi na walang ginagawa yung presidente natin. Matatawa ka na lang talaga mga sangkay kung papaano nila nagagawa na magsinungaling sa taong bayan. Ito na, mismong presidente na po natin ang nag-update mga sangkay. We are in touch with her family. We are in touch sa kanilang pamilya.
Ibig sabihin, talagang ang presidente natin, ang buong gobyerno ngayon, nakatutok talaga sa nangyayari ngayon sa Middle East. Are making sure she gets the care that she needs. In Iran, our embassy is preparing for the repatriation of an initial batch of 8 Filipinos in the coming days. Upon arrival in the Philippines, they will receive immediate support from the government. So not just in Israel ito, pati yung mga nasa Iran, mga sangkay. Including 150,000 pesos in immediate assistance. Some accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. And for those who choose to stay home for good, we will be there to help with skills training, job matching, startup capital, and support to begin a small business or find new opportunities. I urge our fellow Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. Please follow their guidance, inform them of your situation, and do not hesitate to ask for assistance. Your government continues to act and is ready to serve to protect your safety and well-being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Okay, yan po ang mensahe ng ating Pangulo, mga sangkay. At I hope na mahimasmasan po ang lahat kasi ang dami pong kumakalat na fake news. Ngayon, ayon po dito sa report, ito ay latest update, mga sangkay. Inaasahang darating na sa Pilipinas mamayang gabi o ngayong gabi ito, mga sangkay, no? Anong date na ba? June 24. Ngayon June ano na eh. June 25 na ngayon. So kagabi, mga sangkay, dumating na po, no? Yung nasa 31 na mga OFW na apektado ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Kawawa, no, mga sangkay? Nakakalungkot itong nangyayari ngayon sa ating mundo. Kasi ito, mga kababayan po natin, andun po yan sa abroad para po magtrabaho, tulungan po yung kanilang mga pamilya. But sad to say, ito po ang nangyayari, mga sangkay. May kaguluhan po doon at hindi po natin alam kung papaano pa ito aawatin, mga sangkay. Well, tingnan po natin. Ayon po dito sa report, lalapag sila mamayang, ngayon. So, lumapag na sila, mga sangkay, kagabi sa NAIA, alas 7:30 ng gabi. Ang mga nasabing OFW ay kinabibilangan ng 26 mula sa Israel, 3 mula sa Jordan, tig-isa sa Palestine at Qatar. Dapat kaninang umaga o kahapon ng umaga ang dating nila sa bansa, pero naantala ito dahil sa nakasarang airspace ng Qatar at Bahrain. Yun na nga po, mga sangkay, nakita nyo naman kung ano nangyari at that time, di ba? Kasama ng mga nasabing OFW si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Okay? Ayon kay OWA Administrator Patricia Kaunan, ang 26 OFW na nababalik sa bansa ay makatatanggap ng pinansyal na tulong na tig 75,000. Good job, no? Galing po ng ano natin ngayon. Presidente ng pamahalaan po natin, isipin nyo, magkakaroon po sila ng tig 75,000 mula sa OWA at DMW na kabuuhang 150,000. So kabuuhan, mga sangkay, magkakaroon po sila ng 150,000 na tulong. So makakapag-start po sila business or anything na kahit papaano, mga sangkay, makakatulong po ito, malaking tulong ito, no, sa mga kababayan po natin. So makita po natin, hindi po pinababayaan ng gobyerno. Uuwi sila, hindi po sila uuwing luhaan. Magkakaroon po sila ng tulong pinansyal. Habang ang 5 OFW ay makakakuha ng normal na assistance mula sa nasabing mga ahensya. Samantala, umabot na sa 311 ang bilang ng mga OFW sa Israel na nagpahayag sa pamahalaan ng kagustuhang umuwi na sa Pilipinas. Patuloy naman ang pagtanggap ng Department of Migrant Workers sa mga nais na magpa-repatriate ng mga OFW. Ayon po dito. Kung saan inaasahan ang 26 na unang batch ng mga OFW na uuwi ay susundan pa, mga sangkay, ng mga nasa 50 na mga OFW. So this week pa ito uuwi, mga sangkay. Samantala, una nang pinayuhan ng Embahada ng Pilipinas ang lahat ng mga Pilipino sa Qatar at US, Estados Unidos, na maging alerto at maging mapagmatyag sa paligid. So
So ito po, ngayon mga sangkay, no? Yung mga kababayan po natin, syempre, nagpapanik na rin po sila doon eh. Nakikita po natin yung mga video, umiiyak na po yung iba mga sangkay. Natatakot na po sa nangyayari. Pero yung iba naman mga sangkay matatapang, no? Yung may mga tinatawag na parang mga bunker, may mga pinagtataguan sila. Ang isa sa nahihirapan yung mga OFW dyan, iwanan ang kanilang mga alaga. Yung pamilya na tinutulungan po nila mga sangkay. Kasi mababait daw po talaga yung mga Jewish. Kaya po nahihirapan po sila na iwanan. So, yung iba talagang nagsasakripisyo para manatili. Pero kung hindi na po safe, it's time to go home. Come home na po. No? Kasi mas importante yung kaligtasan ng iyong buhay at nang sa ganun makita ka pa po ng iyong pamilya. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.